Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm for Japan. Kabayan Pisces. This reading is for you. Tingnan natin na iyong December 21 to 27, 2025. Maraming salamat po na sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. General reading ito, Pisces, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagdidesisyon nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas dito. Hindi yun negative, it's a warning para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga bagay na pwede kayong ma-alert, pwedeng maiwasan. Pero kung gusto niyo na positive lang ang gusto niyo madinig, talaga, na reading, hindi itong channel na ito ang para sa iyo. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na nagiging matatag ka naman sa meron ka sa kanya. Yun nga lang, marami lang tumatakbo sa isipan mo din, ano. May mga bagay ka rin talaga na nandun ka sa sitwasyon na may mga bagay ka na sinisiyasat or naghahanap ka ng katotohanan. Yun, dapat, bakit ganito, bakit ganyan, ano man dapat gawin, ganun ba, ganyan ba, ganun. Nandun ka sa point na yon sa nakikita ko dito. Nandito rin yung sitwasyon na nagkakaroon ng mga, may mga bagay ka na naaalala sa nakaraan. No, pwedeng may namimiss ka o may mga naalala ka. Pwedeng dating trabaho, dating karelasyon, dating kapatid, kaibigan, kung sino man yan. Yan, you're reminiscing the past situation into your life. Or you missing someone sa iba sa inyo. Andito rin sitwasyon na maaaring magkakaroon ng mga travel or thinking about something traveling within the 3 days, 3 weeks, 3 months, or by 8 months yan. No, pwedeng sa next years of March or this year, pwedeng ganun, ng 3 days or to 8 days, pwedeng ganun. Or sa March or August, pwedeng ganun. No, sa iba sa inyo, thinking about something na traveling. Ako nakata, malayo man siya o malapit. Ingat ka na lang, habaan mo na lang din yung pasensya mo kasi ang nakikita ko ito, maaari magkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan ng karelasyon or pwedeng a part of the family or pwedeng hindi kanya maiintindihan or hindi mo siya maiintindihan. Yun ang nakikita ko sa iba, sa inyo. Yun. Medyo magulo yung isip mo, no? Yan, nagkakaroon kasi ng mga tension, disagreement, conflict. Ako nakikita sa dito. Ingat, may sinasabi na papers and documents. Ako nakikita, siguro may mga dapat kang kailangan na ayusin, isaayos, o ipasa, o isulat, anak, na mga papers and documents, no? Kung ano man yan. O may mga, pwede rin siya sa mga related to a passport, pwedeng gano'n, o related to tax. Kung ano man yan, mga travel, papers and documents, para may mga gano'ng sitwasyon. Mga encho-encho. Ano ba yun? Ano ba tawag sa encho? Haba, paghaba, extend. Yan, baka gano'n sa iba. Kung ano man yan. No, ako nakikita sa iyo. You're waiting for something or thinking about something din ako nakikita. May mga unfinished business ako nakikita dito, no? Yun ang nakikita ko. May taong lumalayo or umalis or umiiwas, parang gano'n. You will become a center of attention. Hindi ko lang alam why. If you are a YouTuber, TikTok, Reels, Facebook, or maybe artista ka, or you are in a government situation, pwedeng ganun. Sa iba naman sa inyo is maaaring may mga pupuntahan ka na mataong lugar, ganyan, may mga recognition, or marami pa makaka-recognize sa'yo, pwedeng ganun. Sa iba, no? Iba dito, it's like a celebrity or a fame, ganyan, may mga fame. May mga tao na willing to support you. Yun ang nakikita ko rin sa iba sa inyo. May mga well-wisher ka, no, dito, no. May mga unexpected a flow of emotion happen into your life sa nakikita ko sa iba sa inyo. Yan. Ingat na lang din, ano, sa iba. Kung ano man yan. Akala ko may something na naman sa kamay ko. Yun. Hindi ba nananakit yung tiyan mo or may taong may sakit sa bandang tiyan? May pinag-uusapan related to a territorial, parang may nakikita akong ganun. Hindi ko alam in what way yun. O may mga ayusin ka related doon, siguro. Yan, o pag-uusapan, no?
Sa iba naman sa inyo is yung mga karon na depression, separation, may mga sorrow, kalungkutan, o there's a pain, no? Yun, ang nakikita ko dito. Also, there's a loss no? Ako nakita. Pwedeng may nawala, o may umalis, o loss of money, loss of hope, loss of something, valuable things, kung ano man yan. Yan. So, iba dito, handun yung trauma sa nakikita ko sa inyo. Ay, hindi nga ako nagkamali. Oh. Okay, meron ka 17, 18, 29, 36, and 22. Sana hindi nyo energy to. Pwede rin kasi ito is pag-alis. Ganyan. Maybe you are thinking about something, leaving something, ganyan. You want to leave something. Gusto mo na mag-ibang lugar, mag-ibang trabaho, mag-ibang bansa. Pwede gano'n, no? Okay, meron kang Libra, Scorpio, Cancer, and Sagittarius. You know your purpose. Handun yung confident mo. And handun din yung loyalty mo dun sa sitwasyon na yun. Yun nga lang, nahahatak ka ng nakaraan. Or there's a blockage happen into your life. So nakita ko dito, may mga gusto ka ng aksyonan o may mga gusto kang panindigan. There's a desire situation din ako na nakikita sa'yo na siguro unfinished to, no? Yung desire na yun. Hindi pa siya tapos sa nakikita ko dito kasi handun yung loneliness sa iba sa inyo. Yan, magkakaroon ka daw ng mga decision making or just a choices happen into your life, no? Magkakaroon ka ng mga pag-aalinlangan, ganyan, may mga bagay ka doon na need to decide or may mga desisyonan ka ng mga bagay o nahandoon yung situation na magkakaroon ng pagpaparaya or paghihiwalay, pwede magpaparaya ka or hihiwalay ka or lalayo ka o aalis ka, pwede yan, or someone ano, feeling burden, yan, nandun din rin yung sitwasyon na magkakaroon ka ng quarrel, or pag-uusap, or questioning pagdating sa isang babae na ito is malapit sa'yo. Pwedeng friend, pwedeng magulang, pwedeng kapatid, pwedeng anak, kung sino man siya. Iba sa inyo may mga alaga kayong pusa, aso, ibon, something ganyan, kung ano mga animals, yan, yun na nakikita ko sa iba sa inyo. There's a burden or may mga big problem happen into your life talaga. Basta, have faith lang, sa nakikita ko ito. Kung ano man yung lungkot, sana walang nawala or walang magtatapos. Kung ano man pagtatapos or paano man magtatapos. Hoping wala sana, no? Yun ang nakikita ko dito. There's a person na may mga allies naman din and may mga friendship ako nakikita sa'yo na maaari may makikilala ka ng mga bago o makakasalamuha ka ng mga bago magiging loyal sa'yo or magiging friendship mo siya or handun yung magkakaroon ka ng connection, may makakilala ka mga bagong tao. Sa nakikita ko dito sa'yo. Tingnan natin energy mo. Ay. Meron ka umpisahan? Parang thinking about something to do things. Iba dito naging flexible kayo no, sa paligid nyo. O kaya nahandun yung may mga bagay kayo na babaguhin, magbabago, tapos sa transformation happen, and may mga new beginning happen into your life. Ibig sabihin, may paglelerid ko or may paglaya sa isang sitwasyon sa buhay. Energy ni Pisces. May mga susubukan ka siguro dito sa iba. Bakit ganito energy niya? Okay. Ebaluga. Okay, ang energy mo. Andito ka sa sitwasyon. Ganyan talaga, universe. Okay, there's a hardship situation ako nakikita. Maaring pagod ka rin kasi dito, no? Sa nakikita ko ito. Maaring pagod ka, kaya nakikita ko yung hardship situation mo. They feeling sad, feeling hard. Andito ka sa sitwasyon mo na gagawin mo yung lahat in that situation this week. Siguro magiging busy ka or marami kang aasikasuhin, marami kang gagawin or andun lang talaga yung burden sa iba. Or nandito rin yung sitwasyon na maari mananakit yung ulo mo, may mga masakit ang kalamnan, may mga mananakit, masakit ang paa, ganyan. Sa iba sa inyo, maari may mga sakit, may mga masama pakiramdam, sipon, ubo, masakit ang throat, lalamunan, ganyan. Mag-gargle kayo ha.
Yan, tsaka inom na kayo ng vitamin. Yan. Kung ano man yung ano, makakaramdam ka daw ng pain this week. Yun ang sabi dito. Anong parating? So, iba naman dito, energy nyo parang may mga pagpaplano. Ako nakikita sa'yo. May mga paplanuhin ka. May mga idea or planning or may mga i-move or i-action ka alone. Ganyan. Halimbawa, parang parang plano siya, either magse-separate ka to be alone with someone or ikaw, or halimbawa, mayroon kayong group friend. Hindi ka muna sasama sa kanila, sa iba ka muna sasama. Pwedeng ganun. No? Parang nandoon ka sa sitwasyon na yun. May mga iisipin ka daw ng mga bagay-bagay. Alone. Alone talaga, ate. May mga sadness kaya. Ano parating kay Pisces? Anak, hindi pwede dyan sa bahay. Wag ka dyan sa balikat! Nagalit pa yan. Nagalit yung Bobby eh, no? Ano po ito na parating? Anong ibig sabihin? Okay. Parating. May taong babalik. May taong makikipag-usap sa'yo. Itong tao na to, mas matanda to sa'yo. Ibig sabihin, mas ahead siya ng edad sa'yo. Yan. Either babalik siya or kakausapin ka niya. Maari itong tao na to, nagkaroon kayo ng ano nito. Parang hindi naging good term or meron kayong issue nito. Yun ang nakikita ko. Yun ang parating sa'yo. Either dati mo karelasyon, magulang mo man siya, kapatid mo man siya. Basta mas matanda sa boss mo man siya. Kung sino man siya, basta mas matanda siya sa'yo. Yan, magkakaroon ka ng connection nito. Also, parating sa'yo is... Okay, parating sa'yo is this time, meron kang aalisan or maybe you living the past situation. Pwedeng ganun. You living the past situation ay yung going toward to a new situation in life. Maybe may mga bago ka nang susubukan, may mga bago ka na makikipagsapalaran ka na ng mga bagong pakikipagsapalaran, mga bagong project, pwedeng ganun, mga bagong action, mga bagong gagawin, ganyan. Iba sa inyo is parating sa'yo, maybe you have a travel or thinking about something travel, malayo man o malapit yan. Also, may mga kasiyahan, ako nakikita, enjoyment, yan din ang nakikita ko sa iba dito. And also, parating is abundance, celebration and abundance. And also, it's more on enlightenment din sa iba sa inyo. No? Siguro may enlighten ka na sa ibang aspeto ng buhay mo na, ay, this is the time na kailangan ko na maging mas more on matured, kailangan ko na mas more on mag-focus, kailangan ko na mas more na gawin ito, ganyan, subukan ito, pwedeng gano'n na dun sa iba sa inyo, no? Yan. Also, the material success and increase is coming. Ang nakikita ko sa inyo, you give an effort and hard work and focusing to a situation to finish it. Parang nandun ka sa point na yun. Sa iba naman sa inyo is to developing something. Yan, magbibigay ka ng effort and hard work doon. And you will become a center of attention. Iba dito, magiging sensitive, Iba sa inyo. Bakit kaya may tao dito na parang hindi ko alam kung pupunta ka ba ng kasal or may tao na mag-aalok sa'yo ng kasal. Dito. Or maybe thinking about something, kasal. Para mapag-uusapan yung related doon. Tingnan natin ang dapat iwasan. Dapat iwasan ni Pisces. Sa part mo, may mga nangako na hindi natupad, Tapos may mga sad memories happen in the past, yun na nakita ko sa iba sa inyo. May mga sitwasyon na it's not close pa, sabi dito. Yun, hindi pa natatapos kasi may tao ako nakikita na nai-stagnant. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo na yung
competition o makipagtalo pa, no? Yan. Medyo umiwas ka doon. Iwasan mo din yung lack of direction ka, not to putting an effort to control your emotion, to control your daanan, yung tatahakin mo, ganyan. Siyempre, iwasan mo rin na mapanghinaan ka ng loob, iwasan mo na yung magkaroon ka ng chronic fatigue or masyado ka ma-stress sa mga bagay-bagay. Kapag napapagod ka, magpahinga ka. No? Okay lang magpahinga, pero wag kang susuko, ibig sabihin dito, no? Pwedeng magpahinga, pero wag kang susuko. You need to keep moving, no? Ang sinasabi rin dito. And also, iwasan mo rin yung gulo, away, tension, conflict, matataas ang ego, or being a mataas ang ego, mataas ang pride. Ayan, yung not to cooperate, iwasan mo rin. O yung mga taong ayaw makapag-cooperate, okay, fine. Okay, dito ako sa linya ko, okay, diyan ka na lang muna. Di, pag nakita ulit tayo, pagpaliko na, pag nakita tayo, di malay mo, di ba? In that way, magkaroon na kayo ng pag-uusap. Ganun lang, no? Kumbaga, wag ipilit yung isang sitwasyon na hindi pa nahuhulma o hindi pa dapat o hindi pa maaari o hindi pa kinakailangan. Pwedeng ganun sa iba sa inyo, no? And then, syempre, iwasan mo rin yung maghanap ka ng yung yung looking for something argument. Halimbawa, talagang pipilitin mo yung sitwasyon na yun. Don't push yourself in that situation kasi pwede rin mauwi siya sa away o hindi. Hintayin mo mag-open up na lang yung sitwasyon o yung tao na yun or vice versa tayo. Yan. Iwasan mo yan, yung mga lack of community, walang pagkakaisa o yung mga tao ayaw makapagkaisa, wag muna, no? Ang sinasabi dito. Siyempre, yung hindi ka magpursige or magtiyaga sa mga bagay sa buhay mo. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man ito. Okay. Anak, pag kayo nasugatan, ewan ko na lang sa inyo, love. Anong ibig sabihin? Okay, when it comes sa love. Okay, kung kayo is single. Kung kayo is single, may tao dito na maring nakakausap mo na siya or itong tao na to is still spying you. Pwedeng ganun. Pero nakikita ko sa kanya na parang nag-iisip siya na baka ma-reject siya. Ganyan. Parang tinitingnan niya yung if you have a social media, tinitingnan niya. Nagkakaroon ng attraction itong tao na to sa'yo. Masaya siya pag nakikita kanya or kapag kahit na balita lang, ganyan. Sa nakikita ko dito, nagiging masaya siya. Actually, pinag-uusapan ka nga nila eh. May tao nagbibigay sa kanya ng payo. Kaso, nagkakaroon siya ng frustration kasi back and forth yung ginagawa niya o back and forth siya sa energy niya dito. Yun na nakikita ko dito. And also, sa iba naman sa inyo, kung kayo is nagkahiwalay, nitong tao na ito, nagkaroon ng pagle-let go no? Na din yung burden, struggle, and stress pagdating dito sa sitwasyon. Isa sa inyo nagkaroon ng awakening. Alam mo yun, biglaan lang to no? Sa iba, parang biglang nagkaroon ng changes when it comes in this relationship. Biglang nag-let go, biglang nagbago, as in, bigla. No? And then, maaring isa sa inyo is nagkaroon talaga ng pag-iisip. Nagkaroon siya pwede rin kasi isa sa inyo nagsiyasa talaga siya. Kung dapat niya na pero biglaan yung nangyari. Siguro nabigla ka o nabigla siya, ganyan. Andun yung isa sa inyo nagkaroon ng pagsisiyasat, naghahanap ng katotohanan, bakit ganun, bakit ganyan, ano dapat gawin, bakit ganyan. Hanggang sa point na iyon, no? Yan, nagkaroon talaga ng frustration o na feeling trap, ganyan. Ang nakita ko dito, nagkaroon ng movement no? So nakita ko, maaring itong tao na to is doon pa rin siya sa sitwasyon na nagkakaroon pa rin siya ng questioning o nagtatanong-tanong pa rin siya sa mga same kakilala nyo o kaya tinitingnan niya pa rin niya yung kung meron kayong picture or social media mo, if ever na meron kang Facebook o anong meron ka sa'yo yun. Pero may nakikita ko dito nag-a-advise sa kanya na mas matanda.
Yun nakita ko. Or vice versa, baka sa'yo may nag-a-advise. Yun. Karoon ng frustration dito. Kung kayo naman is in relationship. Kung kayo is in relationship, meron isang sitwasyon na maaring nangyari noon na pwedeng mangyayari muli ngayon. Yun ang nakita ko. Ate, anong ibig mo sabihin? Halimbawa, nagkaroon ka ng pagdududa sa kanya, mangyayari muli yun. Halimbawa, may mga na-frustrate ka sa relasyon, maaaring mangyari muli yun. O kaya naman, may mga bagay ka sa iba ha, o kaya naman, may mga bagay kang maiisip, o siya ito sa'yo ha, na parang, magiging more on aware siya sa'yo, o kaya may mga alamin siya pagdating sa'yo, or ikaw may alamin ka pagdating sa kanya. May mga sisiyasatin ka ng mga bagay-bagay. Pwedeng ganun. May mga pagsisiyasat. O pwede rin na may mga bagay na mag-iingat ka, magiging aware ka, magiging alert ka. May mga bagay na pwedeng magkakaroon kayo ng, halimbawa magkakaroon kayo ng mga usapan or decision making na pwedeng magbago, pwedeng ganyan. May mga situation na pwede mako-conscious ka o kaya may mga magkakaroon ng, isa sa inyo magkakaroon ng mga pagmumuni-muni situation. Ganyan. Yan ang nakikita ko dito. Nag-away pa, baluga, muntik pa man. Nagbara nga kayo! Sorry Pisces. Kasi naggaganunan sila. Muntik naman yung mukha ko. Anak naman. Tingnan natin, alis mo na kayo dyan. Your money? O Nechang, anata naman kasi baluga. Hey. Your money. Doon. Babae. Babae again. Okay, when it comes sa money, kailangan mag-ano man tayo. Okay, di ba? Kailangan punas-punas din. Pagdating sa money mo, ay, baluga. Mukhang gagastos ka ng malaki Mukhang may gagastos. Mukhang maglalabas ka ng malaking pera. May lalabas ka daw na malaking pera o kaya naman may pagbibigyan ka or may itutulungan ka or may hihingi sa'yo ng tulong pagdating sa pera. Yan ang nakikita ko sa'yo dito. Siyempre, andun yung valuing yung pera mo sa nakikita ko dito. Yun nga lang, may mga sitwasyon talaga na maglalabas ka raw. Siguro marami kang bilhin o kaya naman marami kang tutulungan o pagbibigyan. Ganyan. May mga, alam mo kahit mga small things lang na mura na bibili mo. Pero dumami. Pag pinagsama mo yun, ang laki nun. Pero dito may malaking paglabas ng pera sa nakikita ko. May pagtapon ng pera. Well, hindi naman siguro tapon. Siguro may patutunguhan sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko dito. May mga bibilin siguro yung iba sa inyo. Yun. Okay, tingnan natin. Pwede na may hingi sa'yo na may pagbibigyan ka o hingi ng tulong. Advice kay Pisces. Pwede magbigay ko ng ibang advice dito. Ay, ibang message. Magbibigay ko ibang message May tao na wala nang tiwala o wala kang tiwala o hindi ka na-believe. Or vice versa. Yun. May taong salungat or magkaiba kayo ng page nitong tao na to. May hindi pagkakasundo, alitan, puot, ganyan. Ako nakikita. May mga sitwasyon na parang mamadaliin o minamadali or magmamadali. Parang there's something rush or something iheri o biglaan, pwedeng ganun sa iba sa inyo. Yun, ang nakikita ko dito. May sitwasyon na nawala na, yung iba sa inyo is may tao, pwedeng ikaw ito or someone sa'yo. May tao na wala siyang nararamdaman. Parang
there's no love, pwedeng ganun sa iba dito. There's no love and may taong nagiging needy or they feeling stressed, depressed, lungkot, naging taong naging brutal, parang nagkaroon ng mga insecurity, or naging moody, may taong naging moody or moody type, ganyan, sa iba sa inyo. Meron ako nakikita na masyado emotional no? Yan, nagkaroon ng mga dramatic situation, parang ganun. Yun. O pwedeng itong taon na to magdadrama siya sa'yo, or may sasabihin siyang kalungkutan, pwedeng ganun, or ikaw ito sa kanya. Or pwede rin na ikaw nagkakaroon ka ng emotional situation. Ganyan. May reward ka ron na marireceive. Oh, talaga? Uy, katatahak ka ng magkakaroon ka daw ng magkakaroon ka ng resetting sa sarili mo. Lalaya ka daw sa isang sitwasyon mo in life. Kumbaga you will back from the zero. Sabihin, may mga offering din ako nakikita sa dito na parating. Teka, natching ako. sorry. Iba dito, pagtahak ng ibang direction sa buhay. May mga bagong opportunity na darating sa buhay mo. May mga maraming instant opportunity, or maybe this is idea. Pwedeng iba sa inyo. Yan. Matching na talaga ako Nakaka-receive ka daw ng text message or communication sa isang tao na either ito is bago mong kakilala or magkakaroon ka ng mga bagong kakilala. Yun ang nakikita ko. O makakaroon ka ng mga makakasalamuha ng mga bago. Ganyan. Yun, sa iba sa inyo yun. Pwedeng kakilala mo na rin siya. Pwedeng iba dito is mga bago to. Kasi maraming tao ako nakikita dito sa iyo. Hindi ko alam why. Okay, dito sa sitwasyon mo, when it comes to advice, continue ka lang to find your direction, your goal, no? Continue sa direction ka lang sa goal mo, make a clear path, positive destination, and movement is needed. Ilaya mo yung sarili mo sa isang sitwasyon na hindi maganda, ganyan. Be contented being you. Kailangan mo rin din dito na disiplina sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Sa iniinom mo, kinakain mo, sa pera mo, sa mga desisyon mo, sa sarili mo, ganyan. Follow your heart in a good way, ang sinasabi dito. And make it real. And then you need to escape sa isang sitwasyon na it's not working to you anymore. You need to getting away. And I know na alam naman daw ni universe na marami ka na naging knowledge, marami ka nang natutunan, marami ka nang naranasan, and this is the time to decide to start a new directions in life. I-reset mo yung sarili mo. This is the time na ilaya mo yung sarili mo, or you need mong mag-start ng new beginning into your life, and in that new directions in life, the universe will give you a blessing. Kumbaga, there's a change of fortune happen, and there's a cycle, or there's a good luck of karma is coming to you. Kumbaga, susuportahan ka talaga ni universe sa bagong pagtahak na mangyayari sa buhay mo. Magto-turning point sa'yo si universe. All is in a divine timing din sa iba, no? Pero dito sa sitwasyon na to is, yes, maraming sa pagtahak ng bagong direksyon mo sa buhay at sa pagre-reset mo, maraming opportunity, instant ang darating sa buhay mo. Arigato namaste, God bless.